Hello mga pangga! Good evening, kumusta na? Sana okay pa tayo ngayon sa galaw ng ating lipunan, lalo sa ating gobyerno. Mga pangga, mapag-usapan natin ngayon yung ano kasi mga pangga. Di ba pinakamasikat nating vlogger ngayon tungkol sa sa gobyerno natin. Di ba si Maharlika? Okay. Si Maharlika, siya mismo sa kanyang confident siya sa kanyang mga content regarding sa uh, how the president Marcos governed the state. Okay. So, mga personalan na parang nag-aatakihan na sila ngayon. So, she herself, talagang confident siya pagdating sa content niya. Okay, although naman na parang may validity naman talaga yung mga ginagawa niya, parang talagang may mga sources talaga siya. So in other words, parang very substantial evidence talaga, concrete and substantial evidence ang meron siya. So, nang dahil sa napanood din sa ibang mga vloggers, ngayon, atat naman tuloy yung ibang mga vloggers na ilahad na lahat. Ganun, ilahad na lahat. And then, pati na mismo si Maharlika, talaga namang gusto na rin niya na gagalaw na rin mismo ang mga tao na base sa presentasyon niya at may tiwala naman ang mga tao, even ako, naniwala naman ako sa kanya. Kaya nga lang po, yung kagustuhan na magmamadali tayo sa presentation, baka mamaya, dahil we should not be complacent enough doon sa dahil may validity, may substantial evidence, wag po tayo doon. Okay lang yun, hindi na yun mawawala eh. Okay. Yung iba naman, parang tinitira na tuloy si Maharlika na kung totoo yan, ilabas na kaagad, ganyan. Para sa akin naman kasi, ganito po, bakit wala pang galaw ngayon? Okay? Bakit wala pang galaw ngayon yung natin? Bakit wala pang galaw yung ibang yung may mga alam talaga tungkol sa proceedings ng kung anong dapat gawin after the presentation of the so-called allegation with evidence. Okay? So, hindi porque may substantial yan sa agad-agad natin gagalaw tayo agad sa nais nating mangyari. So, baka mamaya, kung kaagad-agad gagalaw tayo, baka magiging, kumbaga mabutata tayo. Bakit kamo? Ganito. Base sa ebidensya, sa content lahat ni Maharlika, talaga namang okay. So, ando na tayo. Ngayon, kung sabi nga ni Maharlika, get up, wake up, and do something about it. Wag naman agad-agad tayong gagalaw sa mga ganong bagay. So, we have to prepare something, di ba? Kailangan na nakabase din siya according to the rule of law. Okay? Kasi kung dahil sa confident ka lang, susugod-sugod kayo kaagad, gagawa-gawa kaagad tayo ng mga activities, to be honest lang, mabutata talaga, di ba? Kasi ganito yon. Pagkatapos ng presentasyon at dahil yan ay impeachable, di ba? Dahil impeachable yan, talaga namang ma-remove from the office ang president. Pero do not expect doon sa Congress, doon sa lower house, okay, or House of Representatives, do not expect na papasayan doon. Maybe sa Senate, pwede yon. Through the process of legislation. So talagang scrutinize yan ng maigi. Talaga namang thoroughly studied yan sa mga sa mga lawyers, di ba? Talagang yan sa mga senador, mga legislators. Ngayon, kung mangyari yan, mahaba-habang panahon yan kasi talagang paglibatihan ng maigi yan. Dalawa lang mapuntahan dyan. Ngayon, kung atat na tayo, dahil gusto natin talagang ma-remove yung tao yung presidente sa office niya dahil discontento na tayo sa kanyang pamamahala dahil sa mga naglabasang mga hindi mabuting decision at saka mga kumbaga kahindik-hindik din mga ginagawa ng Pangulo kung if it is kung talagang proven talaga yan, kung magkatotoo talaga yan. Pero hindi pwedeng mamaniwala kaya agad tayo. Kailangan talaga na dadaan sa tamang proseso just like mag-drug test. Okay? At saka sa
kailangan na sa tamang sa tamang proseso talaga, due process kung tawagin. Ngayon, dalawang mapuntahan yan, either people power. Okay? Maging people power yan. Talaga namang walang walang atrasan talaga yan. Pag sa people power yan, remove talaga kaagad yan. Wala nang number of days yan na i-legislate doon sa Senado. Talaga namang matanggal kaagad yan kung people power ang pag-usapan. Kaya nga lang, mag-iingat tayo. Bakit? Dahil pag once ang isang presidente ay halimbawa namatay, okay? Or incapable na siya to govern the state. Okay? Wala na isang kakayahan. In other words, talagang or kaya ma-impeachment siya. So ma-remove siya sa office niya. Kung sakasakaling matanggal sa kaagad, ang question doon, kailan ba siya mag 2 taon sa trabaho niya sa office niya in his tenure, kailan siya mag 2 taon. Oh, 'di ba sa June 1 pa. Okay. Kung sa June 1 tapos ngayon atat na tayo na hindi natin ipaplano, hindi natin naaaral ng mabuti. Kung sakasakaling mangyari 'yon before June, sa palagay ninyo sino ang hahalili or magiging presidente? Of course, the Vice President. Take note, ang Vice President natin, si Inday Sara, siya yung pinakamanok natin. Ngayon, kung si Inday Sara ang automatic magiging presidente na siya before June 1, ibig sabihin doon, si Inday Sara, she is going to govern the state in 4 years. So, malaking tayo doon, di ba? Kasi sa Articles of the Constitution, okay? Sa Article 7, which is Executive Department. Okay. Ang Executive Department kasi, Office of the President and the Vice President. And doon na comprise nila yung 20 mga secretaries of the different agencies. Ngayon, kung sakasakaling si Inday Sara ang magiging presidente, because if pag ang kahinaan ng presidente talagang kailangan na siyang ma-remove or dahil sa indifferent reasons na talagang matanggal siya, okay? If the Vice President has succeeded and served the government as well as the entire state of the Philippines in 4 years, dahil nagmabandali tayo, di ba? Kung wala pang June 1, kailangan palampasin mo na ng June 1 or June 5 man lang sana, ganon. So, less than 4 years na dapat. Ngayon, kung ngayon tayo, atat tayo ngayon, wala pang June 1, ang ibig sabihin doon, si Inday Sara, mag-take over siya doon sa pagka-presidente na mag-manage siya doon sa the government or the entire state of the Philippines. Pamumunuan niya ngayon ang 4 na taon in which hindi maganda para sa atin. Bakit? Kung si Inday Sara maging presidente, tapos 4 na taon na lang, parang unfair naman na pinaghirapan natin na tatakbo si Inday Sara, sana tatakbo si Inday Sara, sana tatakbo si Inday Sara. Tapos ngayon tuloy, 4 na taon na lang. Bakit ko nasasabi yon? Kasi ganito, on 2028, kung si Inday Sara, it is based on constitutional it is according to the rule of law na if the Vice President has succeeded and served the government or the entire state in 4 years, therefore she is not allowed or she is automatically disqualified for the next coming 2028 elections. Hindi na po siya pwedeng tumakbo sa pagka-presidente. Okay, yan na sa batas yan. On in Section 8, Article 7, the Executive Department. Okay? Kung mag-serve siya ng 4 na taon, hindi na po siya pwedeng mag-qualified to run for a president on 2028. Hindi na po siya, disqualified na po siya. Kasi 4 years. Kailangan, kung gusto pa natin si Inday Sara tatakbo siya for the next coming 2028 elections,
kailangan magtiis muna tayo ngayon. Huwag muna tayong atat na gagawa tayo ng hakbang na could remove the president, the recent president from his office, from his throne. Huwag muna tayong atat na atat sa ganyang bagay. Okay? Let us wait after June 5 or June 10 or middle of June. Yun ang mas suggest natin. Parang sa ganun ay makatakbo si Inday Sara for 2028 elections. Because that is according to the rule of law. Hindi natin maano yan. Okay, you just try to base it in section in Article 7, which is Executive Department, Section 8. Okay? Diyan natin makikita yung batas na dapat si Inday Sara ay dahil siya ang kasalukuyang presidente o vice president, huwag naman nating mapahamak naman imbis makinabangan natin yung talino at sigasig ni Inday Sara sa yung maano natin siya sa ignition ng kanyang interest, yung enthusiasm niya to govern the state. Nandiyan na yan, hindi na mawawala yan. So, pagtyaga-tyagaan muna natin for the time being. Kasi kung masyado tayong complacent sa mga ganong activity porque may proof of evidence niya naman si Maharlika. So kung gagamitin natin kaagad-agad ng hindi na not according to the rule of law, hanggang 4 na taon lang si Inday Sara, which is sayang talaga. Hindi maganda yon. So dahil napag-usapan naman natin yung mga ganong bagay, so i-continue na lang din natin na tungkol sa yung bakit kailangan na yung president, vice president, kailangan magka-equal talagang level niyan. At hindi lang sila ang magka-equal dapat ang level sa pagdating sa comprehension and the capacity to govern the state. Okay? Yung capability nila to govern the state. Hindi yun, kailangan mayroon pang iba. Ang vice president at saka president, as well as the Senate president, kailangan ang mga utak niya dapat hindi magkalayo, kailangan magka-level lang, okay? And as well as the Speaker of the House from the Congress, Speaker of the House. Kailangan magkapari-pareho lang. Bakit ko nasasabi? Kasi ganito 'yon. Ang pagkawala ng presidente, ang pagkawala ng presidente dahil sa kahinaan niya o dahil yung impeachable offense yung mayroon siya at na-remove siya sa office niya o kaya namatay siya o kaya hindi talaga niya kayang i-govern ang state. Okay, the vice president shall take over the presidency or the throne or the chair. 'Di ba? Siya nang magiging presidente. Ngayon, kung siya na ang maging presidente, if ever si Inday Sara may kahinaan din, if ever lang naman, kung may kahinaan or shall we say may mga problema na hindi kailangan talagang pahinga muna si Inday Sara, okay? Or shall we say whatever the circumstances na kailangan na or incapacity for example, or madisgrasya for example, di ba? Wag naman sana. Diyos ko po, this is just an example. Okay. Ang pagkawala sa vice president na nagiging presidente na siya, ang mag-take over dyan, automatic ang Senate President. Okay? Ang the absence of Vice President, this is the President, siya naging presidente na, ang kahinaan din niya na kailangan niya magpahinga or shall we say na-remove siya or something ganon. Okay? Ang Senate President, siya naman ngayon ang papasok. Maging presidente siya. For the time being na ang itong dalawa ay may kahinaan pa at hindi ito kasi na-remove na to eh. Ang kahinaan nito, pag halimbawa na disgrasya or something like kailangan recovery, automatic ang Senate President. Okay? In case na hindi pa to naka-recover, may nangyayari din dito hindi maganda. Okay? May nangyayari din hindi maganda. Okay? Habang nagpapahinga pa to, okay? Ito namang Speaker of the House will take over. Okay? Ang Speaker of the House ang mag-take over hanggang sa may makarecover na ang presidente. Okay? So, ang Speaker of the House, for the time being, siya muna ang maging presidente. Ganun po yon. Siya muna ang maging presidente dahil walang kakayahan itong iba. Ngayon, kung sakasakali may presidente tayo, nandyan ang presidente
nandyan ang presidente. Walang problema ang presidente. Ang nagkaroon ng problema, ang vice president. Okay? Kung nagkaroon ng problema ang vice president, at kailangan mo na, example, na disgrasya, kahinaan niya, talagang kailangan niya magpahinga muna. Tapos, ano siya, o kaya na-remove siya sa, niya, automatic, ang president will nominate a vice president from all members of the Congress. Okay? Doon kukuha ang presidente ang mag-nominate ng pilihan niya among all the members of the Congress. It includes the Senate, the members of the Senate, excuse me, and all members of the House of Representatives. Mamili siya doon. Once again, there are 24 members in the Senate and 316 from the Congress, or from the House of Representatives. So, ang dami nilang pipilian yan ngayon, mag-nominate doon ngayon ang presidente. Mamimili siya ngayon doon, kung may napili na siya, yon naman ang pagbubutuhan ng all members ng Senate at sa House of Representatives. Pagpilian naman yan, bubutuhan ang napili ng Pangulo, ang napili na bubutuhan yan ngayon sa all members of the Congress, which are the Senate and the House of Representatives. Pipilian ngayon. Ang paparaan sa pagpipili nila ay they are going to vote separately. Okay? Hiwalay ang pagboto. Ganon din yun. Ang pagboto. So, saan ang majority, yun ang ma-appoint bilang Vice President. Ganon po yun. Okay. So, sa madaling sabi, kailangan natin na bilang mga ordinaryong mga mamamayan na pagdating sa eleksyon, kailangan na mamimili tayo ng talaga namang kailangan sa mga doon tayo sa nag-focus tayo ngayon, ang usapan natin nag-focus doon sa executive and legislative department, sa legislative bodies. Yun ang focus natin ngayong pinag-usapan natin. Okay? Kasi ang judiciary naman kasi, ang mamimili naman din diyan ay ang presidente. Namimili ang presidente ng mga associate justices and also the tawag nito, yung Chief Justice. Okay? Yung Chief Justice diyan, scrutinize talaga ng maigi yan sa mga Chief Justices o sa mga Associate Justices na kung kung ito ba talaga ay talagang pagpilian talaga ng Pangulo din yan. Okay, so madaling sabi, doon tayo sa executive at sa legislative, talaga mag-focus tayo diyan pagdating sa boto. Pag nagboboto na tayo, kailangan focus tayo na sa sinasabi ko na sa iba kong vlog na ang magandang qualification talaga, magandang qualification pagdating sa position who is the candidates who runs for the highest position of the land, he or she must be a law graduate. Kasi kung law graduate siya, talaga namang alam niya ang batas. Okay? Alam niya ang batas. At pwede na rin ang political science graduate. Yun talaga dapat. Maliban doon sa maliban doon sa 10 years na nakatira dito, at least Filipino citizen, ganyan-ganyan, bla 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 bla. Ang importante, yung attainment niya, kung capable ba siya to govern the state. Hindi yung parang basta-basta lang marunong sumulat at magbasa. Diyos ko po, napakaano yun. Wag na yan. Okay? Kailangan magka-level yung the same qualification kasi ang president at saka vice president, pareho lang po kasi yung nila, term. Okay? 6-year terms ang president at saka yung vice president. Ang president, after 6 years of tenure, hindi na siya pwedeng tumakbo in the same position for the next election. The same as, ang vice president, hindi na rin siya pwedeng tumakbo ng pagka-vice president sa next coming election. Tapos na po sila. Okay? Pero, itong vice president, pwedeng tumakbo ng pagka-presidente in the next coming. Okay? So, ganun po yon. So, kailangan namili tayo. The same as, kung doon tayo magpili na tayo, halimbawa, magpili na tayo kung may boto na naman, magpili tayo sa Senado, kailangan, ang pipiliin natin sa Senado,
Kasi kada election naman kasi may midterm pa kasi yan eh. So sa midterm election, pag may sa Senado naman, another 12 candidates na naman yan. Okay. So sa 12 candidates, kailangan naman na magpili-pili naman tayo. O tayo piliin natin mabuti. Hanggat maaari sana yung the same qualification. Law graduate or political science graduate. Kung doon sa kung doon legislative sa legislative department kasi napaka-unfair naman. Kung kasi lawmaker sila eh. At like nag-legislate sila. 'Di ba? Yung mga i-scrutinize nila yung mga taong nagkasala, lalo-lalo na sa sa yung aid of legislation kung tawagin. Yun. Tapos kung ang senador na mayroon doon, nandoon, hindi nga siya professional. Hindi siya degree holder. Sikat lang siya. 'Di ba? How he could be able to scrutinize or to ask more questions na talagang naaayon dahil hindi tayo abogado pero andoon kasi sa mga pag nag-legislate ka o kaya nag-interrogate ka doon, you need to ask more questions when you are interrogating person, 'di ba? Ngayon, paano mo makayanan 'yon na ang pagdating diyan sa legislation, ultimong pagtanong kailangan nakabase sa batas. Okay? May rule of law din 'yan. Kailangan according to the rule of law, ang pagtatanong mo doon. Hindi basta-basta nagtatanong ka doon. O, ganun yon ang kaalaman nila. Kaya as possible, ang mapipili natin pagdating sa sa Congress or sa legislative bodies, dapat yung may mga sufficient enough knowledge at yung kumbaga talagang they have high degree of intellect. Kailangan talagang totoong matatalino talaga. 'Di ba? Yung dapat ang mailuklok natin sa Senado. Hindi yung kung sino-sino na lang na hindi nga nakatapos sa pag-aaral. Okay, sikat nga lang. 'Di ba? Wala tayong pinaano-ano doon na. Basta sa atin lang na dapat ganoon. 'Di ba? Ganon din sa ibang mga so sa ibang mga topic o saka na lang din 'yon. Pero for now, kailangan na magiging tayo. We have to be vigilant, maging aware tayo sa mga bagay-bagay na iluluklok natin dahil talaga namang tingnan mo, 'di ba? Ngayon, parang dami-dami natin nagsisisi, 'di ba? O, 'di ba? So, kailangan na may talaga siya, may nakaakma talagang tinatawag na political will. Kasi kung walang political will kasi, parang hindi siya nagkaroon ng interest na gagawin niya na talagang wholeheartedly kasi alam mo kung bakit. Hindi niya kumbaga napipilitan lang. 'Di ba? Alam mo 'yon? So, as possible magiging wais tayo sa mga bagay-bagay na paano natin sila bigyan ng kasi tayo ang tayo ang nagbibigay ng kapangyarihan lalo na sa presidente. So ngayon parang gusto naman nating babawiin. 'Di ba? Dahil as what the other says, talagang nabubudol. O 'di ba? So ganun lang po mga kaibigan, ang natin wag tayong atak-atak ngayon sa masyadong dahil sa bit-bit ni Maharlika na proof of evidence, yung talagang concrete, substantial, and valid evidences, talaga namang andoon. So, nandiyan na yan eh. Hintay natin ng tamang panahon kasi kung puputok siya at gagalaw na ang mga tao sa kalsada before June 1, kawawa si Inday Sara. Kawawa din tayo dahil si Inday Sara 4 na taon lang siyang maging presidente kasi kung before June na gagawin natin dahil sobrang atat-atat tayo, wag naman. Kailangan na as possible, magiging 9 or 10 years man si Inday Sara. Dahil she will be running for a president by 2028. 'Di ba? So, kailangan nating pag-isip-isipan 'yan. Kailangan kung dapat tayong may gagawin tayong mga hakbang, siguro mga first week of June or middle of June, yan pwede yun. Tsagaan muna natin. 'Di ba? Kasi hindi maganda na before June. Kasi talagang sayang. Yan lang po mga friendship. Thank you so much for watching.